Natural lang po yun na kahit na mahina ang legal na basehan na ginamit para mag-take over ng Senado, eh talagang kikilalanin niya ng Malacanang dahil yun nga po ang gusto ng Malacanang is ma-control nila yung Senado. Attorney, kasi ang ginawa nila, inalis po nila itong hindi po nila sinama si Senator Bato dahil hindi nga daw present at hindi alam kung saan at itong si Senator Jinggoy ay nakakulong. So sino ba talaga ang magdedetermine o magde-decide na hindi isama yung dalawa? So hindi po sila hindi pwedeng isama dahil hindi senador pa rin po sila kahit po hindi nag-attend ngayon ng Senate session si Senator Bato or hindi alam kung nasaan siya. Tapos si Senator Jinggoy naman ay nakakulong currently. Hindi po sila pwedeng i-exclude. Wala pong legal basis para i-exclude sila dun sa bilang na 24. Opo. Tapos yun nga po, yung basihan na ginagamit nila, yung Avellino versus Cuenco, kung babasahin niyo po ng maigi yan, at hindi, ang problema po kasi, nung ginamit po yung Avellino versus Cuenco, halos immediately naglabas yung mga mainstream media ng summary ng Avellino versus Cuenco, na kapag binasa mo yung mga summary ng mainstream media, mapapaniwala ka talaga na yun yung sinasabi ng kaso. Pero kapag binasa niyo ho yung Avellino versus Cuenco ng buo, eh doon niyo po makikita na hindi naman po yun ang sinabi ng ruling ng Supreme Court doon. At saka, kung nabanggit man na 12 is a valid quorum for 24, hindi po yun majority opinion ng Supreme Court ng mga panahon na yun. At yun nga po, as explained earlier, may mga pagkakaiba doon sa situation ng 1949 at itong sa 2026. Ang problema ngayon, attorney, ay kinikilala po ng palasyo, yung bagong liderato ngayon ng Senado. And inaasahan na po natin yan, pati nga ang House of Representatives, kinikilala po si Senator Gatchalian bilang acting Senate President. Hindi na po nakapagtataka yan dahil yun naman po talaga yung labanan, di ba? Yung mga kalaban ng Malacanang, yung mga senador na hindi sunod-sunuran sa Malacanang at yung mga sunod-sunuran sa Malacanang. So natural lang po yun na kahit na mahina ang legal na basehan na ginamit para mag-take over ng Senado, eh talagang kikilalanin niya ng Malacanang dahil yun nga po ang gusto ng Malacanang is ma-control nila yung Senado. At sa panig naman po ng ni SP Cayetano, dapat po bang maging palaban po siya dito sa issue na ito? Opo, kasi nasa tama po siya Pero ang tingin ko, nabasa ko kahapon na meron pong balak yung PDP laban na idulog po itong issue na to sa Supreme Court. Sa akin pong pananaw, dapat hindi po magpadalos-dalos na tumakbo ng Supreme Court dahil kapag kahit nasa tama ang kampo nila Senate President Alan Peter Cayetano, meron pong mga nuances or technicalities na ma-encounter sila pag sila ang nag-file sa Korte Suprema. Unang-una, kapag ikaw ang nag-file sa Korte Suprema, ang burden of proof para patunayan na illegal yung ginawa ng kabilang kampo is nasa inyo. Bale, mas mabigat yung burden na ipapataw ng Korte Suprema doon sa mga petitioner laban doon sa respondent. Lalo na't merong presumption of regularity in the exercise of official duties. Diba? Tapos pangalawa, kapag nag-file ka ng petition sa Supreme Court para sabihin na ikaw ang tunay na Senate President, kayo ang tunay na mayorya, parang rene-recognize mo na naalis na kayo sa pwesto. 'Di ba? So ang mangyayari diyan, parang lang yan din doon sa tagal ng aksyon ng Supreme Court doon sa habeas corpus petition. Habang walang aksyon yung Korte Suprema, ang lumalabas parang legal yung
yung ginagawa ng respondents. Kaya yun, para sa akin hindi dapat minamadali na tatakbo agad sa Supreme Court. Ang pinakamainam na gawin dito is i-assert yung karapatan ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na magpatuloy bilang mayorya at magpatuloy bilang mga chairman ng mga committee. Tapos, ang pinakamaganda is maghanap ng mapipitas galing sa Gatchalian Block para mabalik yung 13 sa kampo nila. Yun ang pinaka mainam doon para matapos na lahat ng question. Kaya lang, syempre, mas madali yun sabihin kaysa gawin. At lalo na alam naman natin na kapag kalaban ka ng administrasyon, palaging merong threat na makakasuhan ka ng kung ano-ano. Diba? So factor po lahat yun. Opo. Pero ang nangyaring investigasyon kahapon sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, papaano po yan? Dahil hindi po kinikilala ng another faction ng mga senador sa Gatchalian Block nga. At saka sabi pa nga, hindi recorded yung naging hearing. At saka yung mga empleyado pa ng Senado that time, naka-work from home pa, attorney, naiipit nga sila kung sino nga susundin dito sa issue na ito. Hindi naman po natin masisisi yung mga empleyado for being confused kung sino ba talaga ang dapat sundin. Meron naman pong mga nag-assist sa mga senador na dumalo kahapon. Yan po, yung mga consequence ng mga action kahapon at yung mga susunod pa katulad sa June 8, di ba, meron daw sariling Senate Blue Ribbon Committee hearing na pamumunuan naman ni Senator Erwin Tulfo. Habang walang solusyon, habang walang resolution dito sa legal issue na to kung sino ba ang tama, magpapatuloy na merong cloud of doubt on both groups. Lahat ng hakbang ng both groups magkakakulay ng magkaka-question, magkaka-cloud of doubt. Kaya yun nga, ang pinakamainam na gawin is imbis na idulog yan sa Korte Suprema na yun nga, baka hindi rin ma-actionan agad yung petisyon. Ang pinakamainam dyan is para sa bawat kampo, maghanap sila ng pang 13 para hindi na ma-question kung ano man yung ginagawa nila. So in the next few days and the next few weeks, tingin ko yun ang labanan. Kung sino ang unang grupo na makakakuha ng 13th senator. Kasi kung kahit na sabihin na nating illegal yung nangyari ng June 3, kung makakuha sila ng 13th, mababaliwala lang din yung nangyari nung June 3. Kahit itakbo mo pa yan sa Supreme Court, baka sabihin lang ng Supreme Court, buti na academic na. Kasi 13 na yung sumusuporta kunyari kay Gatchalian. Pero kung sila Senator Cayetano naman ang nakahanap ng additional na senador para siguro bale pang 14th and 15th na. Kasi hindi nga makaboto itong si Senator Bato at saka si Senator Jinggoy, sila po ang magiging legitimate na mayorya. Lalong lang po ngayon, speaking of doon sa mga empleyado po ng Senado, ay may possibility na by Monday, kung hindi ako nagkakamali po, may balitang iimbestigahan po yung mga nagpalusot nga doon sa Brave 18 at sa mga tumulong o sumuporta nga doon sa pagdinig ng Blue Ribbon. Kaya para sa akin, diba, kahit sila Senator Alan Peter naman nagsabi na binalaan din nila yung mga empleyado na haharang naman sa kanila, di ba? So diba, bawat grupo may katwiran yan meron silang basihan doon sa mga action nila. Pero again, hanggat hindi nare-resolba kung sino talaga ang hanggat hindi nagkakaroon ng 13th or 14th, 15th member yung bawat grupo,
lahat ng action nila questionable. Yeah. Opo, opo. At Magiging ganun. Nakalimbo tayo hanggat hindi nabubuo yung true majority. Kasi kahit naman sila Senator Sherwin, 'di ba? Kaya nga nila hindi mahalal si Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Acting Senate President lang ang itinalaga sa kanila dahil alam nilang kailangan nila ng 13. Tingin ko, ang ano lang, Jayden and Mar, 'di ba? Dahil sa nakita natin doon sa Avellino versus Cuenco na hindi naman pala malinaw or hindi naman pala sapat na batayan para doon sa ginawa nila. Ang dapat lang tanungin ng mga tao is, bakit nila pinilit 'yon? 'Di ba? Bakit nila pinilit kahit mahina yung batayan, bakit nila pinilit? Bakit hindi na lang sila nag-antay ng makakuha ng 13 na miyembro sa hanay nila? Bakit nila ginawa ng June 3, the day before yung June 4 Senate Blue Ribbon Committee hearing na pinabunuan ni Senator Pia at ni Senator Dante Marcoleta? Diba? Yun yung mga tanong na dapat alamin ng sagot ng taong bayan. Tapos sabi ko sa post ko, yung ombudsman, nung Abril pa lang sinasabi na naghanda na ng plunder charges laban kay Senator Chis Escudero kasama ni former Speaker Martin Romualdez. Makakasuhan pa ba si Senator Chis Escudero na lumipat na sa Mayorya? Makukulong pa ba siya? So yun yung mga tanong eh. Yung legal issue at hindi yan mareresolve hanggat makumpleto yung true majority of at least 13 on either side. Pero para sa taong bayan, yun ang dapat mga tanungin para kung kinakailangan gumawa ng aksyon ng tao, 'di ba? Alam nila kung bakit nangyayari itong mga ito sa Senado.